ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, nagpapantay sa kabutihan mo. Ngayon mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng bulan. Di kami karapat-dapat, ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo.
Awitin po natin yung awitin na nagbibigay ng papuri sa Panginoon. At ito'y nagmumula lamang po sa ating puso. Patuloy tayong sumambit ang bagong awitin sa Panginoon. Ihayag natin. Ang iyong presensya, O Lord. Ang iyong presensya. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Kaya po natin maramdaman natin ang kanyang pag-ibig, walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos, dahil inibig ng ating Panginoon sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, biyaya niya ay hindi magugulang. Biyaya mo sa akin labi-laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin labi-laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin. Sige po, hayaan po natin ang ating isipan. Maring niyo ang kanyang biyaya. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, nakita ka. Panginoon, nakita ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo dahil ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin labi-laan. Ang pag-ibig ko sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Isa pa. Inibig mo ako noon pa man. Pasalamatan natin ang kanyang biyaya, masaganang biyaya, sapat ang higit pa. Pasalamatan natin ang ating Diyos, palapakan natin siya. Hayaan natin sa oras na ito na walang at walang ibang ating isang malaki sa buhay natin ang kanyang tinapos na mga buwan. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Kami nagagalak sa presensya mo sa oras na ito. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Isa pa po, palakpakan po natin ang napakalakas ng Panginoon. Lord, palakpak po para sa Panginoon. Lord, Hallelujah, Lord.
po sa ating worship team. Talaga naman po napakasarap umawit sa Panginoon. Amen. Ito po yung ating huling buwan ng taong 2023. At napakaganda po na mainawit natin sapagkat ito po yung naglalarawan ng kabutihan ng Panginoon sa bawat panahon. Amen. Sa bawat buwan, sa bawat araw, ito po yung naglalarawan ng napakabuting Diyos. Kaya po tayo, wala po tayong kayang hindi ibigay sapagkat namamangha po tayo sa kabutihan niya, namamangha po tayo sa kanyang pagmamahal, namamangha po tayo kung sino siya sa ating buhay. Alam niyo po kanina, kung meron lamang po tayong VTR na ipa-flashback yung lahat ng mga magagandang bagay na ibinigay ng Panginoon, gaano pa labis po natin papupurihan ng Diyos. Amen? Kaya po, bigyan po muli natin siya ng mataas na papuri, mataas na pagsamba. Come on! Hallelujah! Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Salamat Panginoon sapagkat patuloy po na nakatatanggap kami ng higit at labis sa inyo po Panginoon. Kaya meron po kami kakayanang tumayo, magpuri, sumamba ay hindi po dahil sa sarili naming lakas. Hindi po dahil sa aming talento, hindi po dahil magaling po kami, kundi dahil po yung lahat sa biyaya mo Panginoon. Ikaw ang unang nagmahal at ikaw ang unang nagbigay. Kami po ay recipient lamang ng pagmamahal na yon. Kami po ay recipient lamang ng grace mo Panginoon, ng glory na nagagaling po sa inyo. That's why meron po kaming respond na makapanambahan tuwing araw ng linggo, makapanalangin araw-araw kapag devotion at magkaroon ng personal na koneksyon sa napakadakilang Diyos na walang hanggan. Maraming pong salamat at sa oras pong ito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, dalangin ko po na mas maliwanagan po kami, makita po namin ang beauty ng iyong pong pangalan, Panginoong Jesucristo. Makita namin ang beauty ng iyong pong ginawa sa aming buhay. Makita po namin ang beauty that the finished work of Christ in the cross, which is the beginning, the middle, and the end of our journey here in this earth. Maraming pong salamat sapagkat po napakadakila mo at papupurihan ka namin at pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Amen. Magandang hapon po muli sa bawat isa. At tayo po ay naririto. Alos 2 linggo po tayo hindi, dahil po nung third Sunday, sumuporta po tayo sa gawain ng JTX. Last Sunday naman po si Pastor po nag-take over dahil po meron tayo, bumatid po ako ng full grace conference po sa Pampanga nung nakaraan, kaya naipagpalit po yun. Pero po, ngayon po, balik po tayo sa ating pakikipag-aralan. Ngunit hindi po ito bahagi ng ating EMI extension. This is a series break. Ngayon po, Christmas, dahil po tayo po ay dadako sa 11th year anniversary natin sa darating po na December 17. Amen? Napakabuti po ng Diyos, kaya po tama-tama lang po yung mga awitin po na inawit natin kanina. Amen? At ito pong mensahe po ito ay ibinigay po. Actually po, 4 po yung pinaprepare kong mensahe para sa araw na ito. Pero ito po yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. At naniniwala po ako, meron siyang specific na layunin. Bakit ito po yung mensahe ibababa niya sa ating kalagitnaan. Amen? Handa na po ba kayo na mag-aaral kasama po ang ating banal na Espiritu na magtuturo at patuloy na magpapaunawa? Naisin ko pong magbahagi sa inyo sa mensahe pong mana, God's divine direction. Amen. Mana, God's divine direction. Amen. Napakahalaga po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya na meron po tayong focal point or direction sa ating buhay. Maging po sa ating hanap buhay, meron po tayong tinatawag na targets. Dapat ito yung targets ko para mabayaran ko lahat ng mga pangangailangan, magkaroon kami ng sapat na kakainin sa araw-araw, at meron pa akong pasube para sa savings ko. Meron tayong tinatawag na target. At kapag may target po tayo, yun po yung focal point mo at yun yung direction mo para at gagawa ka ng mga strategy para magawa yung goal mo, yung focal point mo, yung direction mo. Meron kang path. Sabi nga po, path, meron kang dadaanan na yun po yung susundan mo. At sa hapon pong ito, bibigyan po tayo ng malinaw na direksyon para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang sabi po dyan, sa 1 Corinthians 1 verse 1 to 30, God has united you with Christ Jesus. Tayo po ay
inilagay na kay Jesucristo for our benefits. God made Him to be wisdom itself. Sino po ba dito nakakilala kay Solomon? Amen. Alam niyo po, si Solomon po ang isa at natatanging pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Sapagkat kung siya ay pinapapili ng Panginoon na ang napakaganda ng kanyang hiniling. Bakit mamaya i-discuss natin na dapat yung fear of the Lord yung hinihingi niya kasi fear of the Lord is the beginning of wisdom. At si Solomon po, ang hinihingi niya ay karunungan. Kasi gusto niyang i-lead ang Israel ng tama at naayon sa naisin ng Panginoon. Kaso nakalimutan niya yung banal na takot sa Panginoon. Na doon nagsisimula yung wisdom. Pero alam niyo po ba, to access our grace life here on earth sa bagong kasunduan, ang dapat po natin hilingin, Lord, ano ang naisin mo sa akin? I want to access the heavenly wisdom through Christ Jesus. Amen. At mada-download sa iyo yung wisdom ng Panginoon upang lakaran yung pang-araw-araw nating buhay. Amen. Naniniwala po ba kayo sa bawat ginagawa po natin, walang aksidente dyan? Nakaplano at nakita na ng Panginoon kung saan ka. Alam niyo po, minsan nag-uusap kami. Dahil po sa mundo, may pinapalabas silang multiverse. Pag sinabing multiverse, kunwari isang reality sa maraming reality, parang millions of reality. Ganun yung pwedeng possibility. Alam niyo po bang sa gagawin po natin sa pagdidesisyon natin, nakita na ng Panginoon yung thousands and millions ng mga desisyon na pwede natin gawin. Pero ang lahat ng yun, kapag tayo nakaugnay, magbibigay papuri yun sa Panginoon. Amen? At ang isang magandang bagay doon, kapag hinihingi natin, Lord, i-download mo po sa akin yung wisdom na nanggagaling kay Jesus sapagkat alam natin, Christ is the wisdom of God. Amen? Ang sabi mo dito, akayin ko mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila. At papatagin ko ang daang baku-bako. Ang lahat ng ito ay aking gagawing alang-alang sa Kanya. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa mga Israelita. Sa Isaiah 42 verse 6. Nang sabi po dyan yung mga bulag, ay aakayin niya. Kaya alam niyo po ba nang tayo ay wala sa Panginoon, tayo ay spiritually blind. Hello? Tayo ay spiritually blind. Kaya hindi po natin ma-access yung napakagandang biyaya ng Panginoon. Pero nang tayo po'y nagkaroon na ng pakikipag-isa kay Kristo, yung lahat ng gagawin natin ngayon, nakikita po natin yung pag-aayos ng Panginoon sapagkat alam po natin na ang Diyos ang nag-aakda at siya ang nagtitimon sa atin, siya yung pumipiit sa atin upang lakaran natin yung perfect will ng Panginoon. At alam po natin kapag ang perfect will ng Panginoon na nilalakaran natin, kasaganaan, pagpapala at buhay na kay saya-saya ang ating mararanasan. Amen? Kaya po, every day we need to access the wisdom of God. At yun po yung ituturo po natin ngayon. Ang sabi po dyan, sa verse, sa isang mensahe po ng Panginoon, sa Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Hindi po monthly bread, hindi po weekly bread, hindi po annual bread, kundi daily bread. Sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos ng laging bago. Hello? Hindi po siya, wala po siyang expiry date ng 3 araw, 4 na araw para ikaw ay mag-draw near para sa Kanya. Ang ating paglapit sa paanan ng Panginoon ay dapat laging bago, araw-araw. Sapagkat ang gagawin niya sa buhay po natin ay laging bago. Hello? You access the mind of Christ to Christ Jesus and you come boldly and in the throne of grace and ask for our daily bread, daily direction, daily things na gagawin mo sa araw na iyon. Kaya po sabi po dyan sa Matthew 6:33, but seek, aim, and strive after first of all His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, and all these things taken together will be given you besides. Alam niyo po, sa pag-aaral ko po sa Biblia, mula po ako po ay nakagraduate sa Bible School hanggang ngayon, ang lagi natin sinasabi, yung kingdom ng Panginoon, ang righteousness ng Panginoon, ay yung kanyang physical realm na kaharian sa kalangitan. Pero alam niyo po ba, pag nakita po natin yung focal point ng Bible ay si Jesus, ang kaharian ng Panginoon ay si Jesus. Ang katwiran ng Panginoon ay si Jesus din. Sapagkat ang sabi po niya, di ba, repent, for the kingdom of God is at hand.
Yun po yung ipinangangaral ni Jesus nung siya po'y bumaba. Tama? Magsisi na kayo, magbago na kayo ng pag-iisip sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. At ang sinasabi niyang kaharian ng Panginoon, yung pag-ahari niya, na hindi natin nakikita na sa krus ng Kalbaryo, bagamat yan po ay isang napakalaking, ang sabi po doon, yun po yung pagpapahirap sa Diyos. Doon niya po inilagay sa buhay natin yung kaharian ng Panginoon sapagkat alam natin na ang Espiritu at naghahari sa mundong ito ay si Satanas. Hello? Sabi niya, the prince and the power and the ruler of this world is si Satan. Wala po. Kaya po nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, dinala niya yung susi ng kaharian. At sa bawat isa sa atin na mananampalataya sa Kanya, alam niyo po, you are bringing the heavenly kingdom of God kung sa lugar po nasaan po tayo. Sapagkat nakikita po natin, ang Diyos at si Kristo ay nasa atin. Kaya kung nasaan ang Diyos at na kay Kristo, naroroon ang kaharian ng Panginoon. Amen? So napakaganda, all these things taken together. Kaya nga po tayo po, in every time hindi po cliche na sinasabi natin, ay kailangan unahin natin si Jesus. No, hindi po dapat nagiging cliche sa atin, hindi po dapat nagiging parang bukang bibig lang natin yun. Dapat po nakikita po talaga natin, kailangan po natin unahin si Jesus. Amen? Kaya nga po, sa ating awitin, dapat po si Jesus ang sentro. Amen? Sa ating po pag-preach, siya ang bida. Hindi po yung kaya mong gawin. May kaya ba tayong gawin na lalagpasan ng kayang gawin ni Jesus? Wala. Amen? Wala. Kaya po, gusto po ba natin ng all these things? Gusto po ba natin itong all these things? Gusto po ba natin yung all these things? Kung gusto natin yan, we need to seek Jesus. At alam niyo po ba na yung righteousness niya, kapag tayo po ay kaisa sa Kanya, yun na rin po yung ating righteousness. Amen? Kaya tayo po'y matuwid na. Alam niyo po, maraming Kristiyano, lalapit sa paanan ng Panginoon at magpamakaawa na patawarin sila ng Panginoon. Pero ang sinasabi lang sa kanila, anak, 20,023 years ago, I forgiven you. You are the righteousness. Hindi po dahil sa ginawa natin. Yung iba naman, binabato nila, o kaya ganyan yung pananampalataya nyo. Kaya yung mga Kristiyano nagkakasala na nagkakasala, alam nyo po, yung mga nagkakasala na nagkakasala, hindi nila naintindihan kung ano yung tinapos na gawa ni Jesucristo. Dahil kung naintindihan mo yung tinapos na gawa ni Jesucristo, yun yung mag-uudyot sa'yo para magkaroon ng pagbabago. Hello? Kaya po itong all these things, hindi mo na yan hinahanap lagi araw-araw. Ang focal point mo and direction mo ay si Jesus at ang kanyang ginawa. Kaya nga po sa church po natin, hindi po natin pagsasawaang sabihin si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Sapagkat yun po yung simula, gitna, dulo ng ating pananampalataya. Dahil kung wala naman po yun, wala rin po tayo. Wala tayong maidadagdag doon. Aminin natin, wala tayong maidadagdag doon. The finished work of Christ is as perfect as 100%. Hello? Hindi yun 99.9% para dadagdagan mo ng pananampalataya sa'yo nang galing. Wala tayong sariling pananampalataya. Hello? Paano ka magkakaroon ng perfect faith kung wala ka namang sariling spiritual entity ang faith? Saan nanggaling yung pananampalataya nung ikaw ay nagpasyang maupo at makinig ng mga mensahe patungkol kay Jesus? Doon pumasok ang pananampalataya. Kaya alam niyo po, you can move mountains. You can move trials and tribulations sa mundong ito. Dahil you seek His kingdom, you seek His righteousness, and all these things will follow. Kasi alam mo na yung tinapos na gawa niya, yung access mo para dito sa mga things na ito. Ano yung mga things natin ngayon? Ano yung kalalahanan natin ngayon? All these things will be added. Amen? Next po. Basahin po natin yung verse po na ito. Sabi po dyan, sa Exodus 16:13, napakagandang halimbawa po nito, mga Israelita. Kung gusto po natin magkaroon ng divine direction bago matapos ang taong ito at sa pagpasok ng darating na taon. Ang sabi po dito, nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Yun po yung isa sa pagkain ng mga Israelita, yung quail.
Amen? Kinaumagahan naman ay may makapal na hamog sa paligid ng kampo nila. Ang sabi po din, nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Pero alam niyo po, sa English po, pintin po natin, sa English po, sabi po dyan, ay hindi po. Sabi po, same slide, sabi, when the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert. Amen. Of the floor. Merong mga maninipis daw na parang flakes. Yung bumaba sa lupa. Kaya meron silang pugo at meron silang tinapay. Pero yung tinapay nila ay thin flakes. Saan po galing yung thin flakes? Saan po galing yung thin flakes? Sa langit. Ano po ang English ng langit? Or sa itaas? Sky. So ano po yung kinakain nila? Sky flakes. Amen? Kasi thin flakes. Kasi po ang tinapay po talaga sa Israel, hindi po yung tinapay na kinakain natin dito na parang alsado na yung malalaki. Maninipis po talaga sila. Yun po yung kaya yung po tinapay na without levadura, yun po yung parang, hindi po ostra pero parang gano'n na rin po. Kasi po sa ibang salin, makikita po natin wafer-like. O di pa po yung ostra parang wafer-like. Na manamis-namis na honeydew. Yun daw po yung description ng kanilang sky flakes. Hindi yung maalat-alat. Amen? So sabi po dito, when the Israelites saw it, they said to each other, what it is? What is it? For they did not know what it was. Moses said to them, it is the bread that the Lord has given you to eat. Sino daw po nagpangalan? Doon sa mga Israelita. At ang sabi nila doon sa pinangalan nila, ano yan? Hindi pa kami nakakita ng ganyan Parang masarap yan. At ang sabi ni Moses, yan yung tinapay ng Diyos. Yan yung tinapay na binigay ng Diyos. Ang sabi po dyan, this is what the Lord has commanded. May utos. Sa biyaya na pinagkaloob niya, meron siyang instruction. Sabi niyo nga po, instruction. Everyone is to gather as much as they... Basahin niyo nga po, ito napakaganda po kasi niyan Ito po yung matututunan natin ngayong hapon. Isa sa matututunan. Everyone is to gather as much as they need. Kung ano lang yung pangangailangan, pupunta. Kung ano lang yung kailangan ngayon. At sabi, take an omer. Ang omer po dyan ay 2 liters. For each person you have in 10. Next person, sabi dyan, the Israelites did as they were told. Some gathered much, some little. Patuloy po natin. Sabi, then Moses said to them, no one is to keep any of it until morning. Kasi ang instruction ng Panginoon, kukuha lang ng sapat sa kanilang pangangailangan. Inulit ulit ni Moses, wala nang kukuha or wala nang magpapasobra hanggang sa pagdating uli ng panibagong araw o umaga. Ang sabi po dyan, however, some, sabi nyo nga, some. Alam niyo po, hindi maiiwasan to Sa bawat instruction, meron talagang makukulit. Tama? May hindi talaga sumusunod. Sabi po dyan, some of them paid no attention. Alam niyo po ba na napaka-importante yung direction and instruction sa atin ng Panginoon. Kapag hindi po tayo sumusunod, hindi po ang Diyos na nagbibigay Ang sabi po natin, iba, may 3 bahagi ang kasalanan. Makakareap ka ng natural consequence. Diba? Tama po? Meron tayong early death kapag may kasalanan. Pangatlo po doon, malulus natin yung eternal rewards natin sa langit kapag tayo nagkakasala. Ganun din po yun, Some of them paid no attention. May instruction na Tagalog na malinaw na pero hindi pa rin nakinig. They keep part it until next morning. Nagtabi sila. But it was full of maggots and began to smell. Ang nangyari doon sa mga tinapay na sobra na tinabi nila hanggang sa susunod na umaga ay nagkaroon ng mga maggots, uod, at nangangamoy doon sa buong Israel camp nila. Ang baho-baho at nung nalaman ni Moses ang sabi sa kanila ni Moses. Therefore, kaya nga po dito po, nakikita niyo po dyan, some of them gather as much as they... Alam niyo po, isang nakita ko po nung inaaral ko ito pong verse na ito.
Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about it only. Alam mo, imagine ko, lagyan natin ng drama sa isipan natin yung pangyayari. Marahil sa kanila, dahil po lumabas sila sa Ehipto, hindi nila alam yung mangyayari sa susunod. Tama, mali. Hinabol sila ng mga sundalo ni Paraon. Grabe yung paghihirap ng mga Israelita. At ngayon, na umiyak sila sa Panginoon ng pagkain, binigyan sila ng pugo at binigyan sila ng sky plates. Right? Sky plates, di ba? Pero alam niyo po, I only imagine kung gaano ka-worry sila na baka maubos. Baka wala na para bukas. Baka yung darating na bukas, hindi na kami kakain, kawawa naman kami. Kaya po ito po yung napakaganda po natin eh. Tayo rin po, alalang-alala tayo para bukas, pero hindi natin alam, may bagong tinapay ang Diyos na ibibigay sa atin para bukas. And freshly baked. Amen? Sabi there, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will all worry about its own thing. Sufficient for the day its own trouble. Sabi nyo nga po ngayon, yung bukas, hindi ko na iisipin. Dahil may biyaya ang Diyos. Bukas. Ang kailangan mamblema ng bukas ay yung bukas. Dahil kay Jesus, ikaw na anak niya, hindi kanya pababayaang magkulang. Amen? Ang sabi niya po dito, can all worries add a single moment to your life? Ang pag-aalala po ba ay nakadadagdag ng buhay mo? Ang sabi ng Diyos po, nakadadagdag ang pag-alala, mag-alala ka ng mag-alala. Pero maraming namamatay dahil sa pag-alala. Kasi hindi naman po talaga nakaka-add ang pag-aalala sa buhay. Amen? Yung problema na, alam niyo po, minsan humihirap ang buhay natin kasi po pinoproblema po natin yung mga problema, hindi naman natin problema. Yung problema ng kapitbahay nyo na na-share sa'yo, huwag mo na problemahin. Yung problema ng Katniel, huwag na rin natin problemahin yun. Amen? Makakahanap din sila ng panibago nilang pag-ibig. Amen? Ang problema po natin sa oras pong ito ay huwag mang problema. Amen? Sapagkat ang sabi nga ng isang verse, ang bukas ang mamoproblema sa kanyang sarili. Ang sabi po dito, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like tree planted by the waters, which spread out its root by the river. Ang sabi, and will not fear when heat comes, but its leaf will green and will not be anxious in the year of drought. Alam niyo po yung mga totoong nakakonekta sa Panginoon. Ang sabi niya po dito, hindi balisa sa panahon ng tagtuyot. Kasi po may bawat panahon talaga na daraanan. Sabi po sa Ecclesiastes, may panahon ang bawat at may oras ang bawat bagay dito sa mundo. Nakalagay na po yan. May tag-ulan, maaaring hindi, sinasabi iba, matumal lang. Pero may biyaya ang Panginoon sa iyo doon. Sa tag-araw, dahil napakainit naman, may lilim ng biyaya ng Panginoon sa iyo doon. Ang sinasabi lang sa atin dito, be connected. Be connected. Blessed is the man who trusts in the Lord. Sino po natitiwala dito sa Panginoon? Alam niyo po, minsan po sabihin natin, ako, pastor, kasi hindi mo naman nararanasan yung problema natin. Nararanasan niyo po ba yung problema ko? Amen? Ibig sabihin, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Pero at the foot of Jesus Christ, may solusyon ang bawat problema natin. Sapagkat nakita niya na yung simula, gitna at wakas mo. At kung nasa sitwasyon mo tayo na parang, hindi naman okay itong pinagdadaanan, hindi pa yun ang final chapter. Hello? Hindi pa yun ang final chapter dahil ang final chapter po natin napakaganda sapagkat yun po yung pangako sa atin ng Panginoon. Amen? Ang sabi po dito, each morning, everyone gather as much as they needed. Bumalik po tayo. And when the sun grew hot, it melted away. Ang sabi dito, the people of Israel called the bread manna. Ano na po pangalan ng bread? Manna. It was white like coriander seed and tasted like wafers made with honey. Kaya po pinakamalapit na illustration po dyan, para po siyang ostya na manamis-namis, na lasang coriander seed. Yun po yung lasa ng manna. Ang sabi po dito, ano ang manna? Daily direction. Ano po ang sinasabi na, Lord, what it is for today? Alam niyo po ang manna,
sa bawat pag-isip po natin, Panginoon, ano po yung inilagay mo para sa akin sa araw nito? Gusto niyo po ng sagot, magbasa kayo ng Bible at ituturo po sa atin ang ito yung lalakaran natin ngayon. Alam niyo po yun, napakagandang picture po. Naalala ko po, in example ni Pastor, dati pa yung mga bata pa kami. Kaya daw po sila ng mami ko, hindi sila nagbibigay ng allowance every week kasi gusto nilang manghingi kami every day. Kasi kapag weekly yung pagbibigay ng allowance, hindi na daw namin sila papansinin. Lalo po mami ko, takilang MMK ng buhay yun. Diba? Hindi ka na lalapit, hindi mo na siya mapansin kasi busy na, meron ka ng pangailangan eh. Pero yung daily mo, na habang hihingi ka, syempre lalambing-lambing, baka pwedeng dagdagan mo naman ni. Diba? Ganun din tayo sa Panginoon eh. Hindi tayo naglalambing sa Kanya dahil may pangangailangan tayo. Pero yung paglapit natin sa Kanya, nagsisimbolo yun ang pagtitiwala natin. Lord, may bago kang gagawin ngayon. Amen. Hindi ikaw yung paulit-ulit na Diyos. May bago kang gagawin ngayon. Patutunawin ko po sa inyo. Ang sabi po dito, bago po lahat, patutunayan ko po may bago siyang gagawin sa buhay ng mga Israelita at sa buhay po natin. Pero bago po lahat, sabi sa Psalms 37:23, the Lord directs the step of the godly. He delights in every details of their lives. Ang ganda mo nun, no? Na ikaw, na anak ng Diyos, He delights the very details ng iyong... Alam niyo po ba, kahit yung kagustuhan mo, nakikita at nalalaman ng Diyos? Amen? Kaya ano ba ang gusto natin ngayon? Amen? I-add to cart mo na yan. Amen? I-add to cart mo na yan. I-download mo na yan. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-supply. Ang sabi dito, though He falls, He shall not be utterly cast down, for the Lord casts His... Alam niyo pa maganda yung version po na ito sa Proverbs 24:16. For a righteous man, sino po dito mga righteous? Ako, parang walang righteous. Sino pa mga righteous dito? Hindi po natin pinag-uusapan yung ginawa mo, kundi ang ginawa ng Diyos. May fall 7 times. Alam niyo po ano yung 7 times? 7 is the perfect. Kahit madapa ka ng perfectong pagkakadapa, ibabago ka muli ng Panginoon. Hello? Hello? Parang hindi naniniwala iba. Babago ka uli ng Panginoon. Dahil ikaw ay nasa Kanya. Amen? But the wicked shall fall by calamity. Sabi po dito, sa Proverbs 22, don't interfere with good people lives. Don't try to get the best of them. No matter how many times you treat them up, God loyal people don't stay down low. May mga pagkakataon po dahil po sa ating kasalanan, sa mga wrong decision natin, maaaring matatalisod tayo. Pero dahil ikaw ay kaisa ng Panginoon at muli mong itinuon ang iyong paningin sa Kanya, ibabangon ka niyang muli. Ibabangon ka niyang muli. Amen? Ang sabi po dito, ang question, are you actively getting your daily manna? Tayo po ba ay araw-araw lumalapit sa Panginoon para hingin itong ating daily manna? Or are you in the autopilot to do things like you always did? Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na tayo po ba yung Kristiyano na excited tayo sa laging bagong gagawin ng Panginoon? O tayo po yung mga Kristiyano, ito yung ginawa sa akin ng Panginoon noon, ito rin yung gagawin niya sa akin ngayon. Hello? Meron po dalawang bagay dyan, may dalawang lugar. Ikaw po ba yung Kristiyano, excited lagi sa bago? O ikaw yung Kristiyano, ay, sanay na ako dito, okay na akong ganito, kahit paulit-ulit. Alam niyo po, ngayong taon po, ibinigay na ng Panginoon kung ano yung lalakaran natin for 2024. Na ibinigay na po niya yung vision for 2024. At ang sabi ng Panginoon, kailangan ma-excite tayo dun sa bagong gagawin. Hindi sapat yung 11 years. Oh, praise God for the 11 years. Praise God for 10 years na nakaraan. Pero ang sabi ng Panginoon, look, may bago kong pwedeng gawin sa inyo. Sa 11 years, ang kailangan nyo, are you trusting me to do new things? Nananampalataya po ba tayo, New Life people, sa bagong gagawin ng Panginoon? Alam niyo po, kung may gusto po tayong bagong maranasan for 2024, kailangan po tayong gumawa ng mga bagong bagay. Amen? Ang sabi po dito, behold, I will stop. Ito po yung napakagandang example na ang Diyos ay gumagawa at nagtuturo at nag-i-instruct ng panibago. Lapit na po ako matapos. Sabi po dito, behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike. Anong instruction? Strike the rock, and the water will come out of it, that the people may
drink. And Moses did so in the sight of the elders of the Israel. Ang sabi ng mga Israelita, Moses, may quail. Moses, may tinapay. Nasa ng tubig. Kaya alam niyo po, namatay ng sobrang tigas ang ulo ng mga Israelita, hindi na nakapasok si Moses. Dahil hindi naman po niya sa kasalanan niya. Pero, napakatigas po talaga. O nga naman, may pagkain, walang tubig. So, God provide water. Paano nag-provide ng tubig ang Diyos? Ang sabi kay Moses, hampasin ang bato. Ngayon, in other passage po, nang hingi rin ng tubig ang mga Israelita. Ang sabi naman ng Panginoon, ang instruction kay Moses, take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together, and speak to the rock before their eyes, and it will be yield its water. Thus you shall bring water from them out of the rock, and give them to the congregation and their animals. Pero alam niyo po, hindi nagsalita si Moses, kundi hinampas niya uli yung bato. Ano po ang instruction? Speak. Kaya yung dalawang monumental things sa ito, ng paggawa at pagbibigay ng tubig ng Panginoon, nakita niyo po, nagbigay po ba ang tubig ng Panginoon sa Exodus 17 verse 6? Ano po ang ginawa? Hampasin ang bato. Nagbigay po ba siya ng tubig sa Numbers 28? Ano po ang ginawa? Speak to the rock. Pareho nag-provide ng Panginoon, pero magkaiba ng way ang Panginoon. Hello? Kaya yung pag-provide ng Panginoon sa taong ito ay iba sa pag-provide niya sa darating na taon. Huwag mong asahan na uulitin ng Panginoon yun. Dahil laging the best yung bibigay niya sa atin every year. Amen? Amen. Excited na po ba kayo doon? Ako po, excited po ako doon. Ang sabi po dito, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarong ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sinong makakaunawa ng kanyang pamamaraan? Gaya ng nasusulat. Ano po ang nasusulat? Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Kaya po alam niyo po, lagi pong the best yung ibibigay ng Panginoon. At paano po natin nasabi na ito pong passage na ito ay foreshadowing ng mas dakilang gagawin ng Panginoon? Kasi po, hindi po natin alam na yung mga passage po na yun, meron po yung theological insight. Sino po ba yung rock? Alam niyo po, ipinaliwanag ng 1 Corinthians 10, verse 3 to 4. All of them ate the same spiritual food. Sino po yung all of them na sinasabi ng mga Israelita? And all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock that traveled with them. And the rock was Christ. Sino po yung bato ngayon? Si Kristo. Kaya po yung unang paghahampas, ayan po yung comparison niya. Yung unang paghahampas, minsan lamang hahampasin ang Panginoong Jesucristo. Pero tuloy-tuloy yung pagpapalang ibibigay niya. Ang kailangan mo lang magsalita. Sapagkat sabi po dito po yung si Kristo ay pinipresenta na ang Diyos ay nahandusa, yung Diyos na talaga namang nabayubay. Pero po dito, i-representa na po nito na si Kristo ay high and exalted. Amen? As our great high priest, that through Him, we can come to His throne and speak boldly. Ang tanong, mga kapatid, tayo po ba ay pumapalo pa rin? O tayo po ay nagsasalita na at nagsasalita ng mga pagpapala na binigay niya sa atin. Amen? Ang sabi po dito, we need to have the grace-filled innovation. If you don't innovate, you evaporate. Alam niyo po, sa taon po na darating, magsimula na tayo magdeklara. Lagi po namin inuturo dito sa church na ito, lalo na po nung tayo po ay napasailalim sa EMI, hindi po natin hinihingi ang pagpapala, dinideklara na po natin ang pagpapala. Hindi po natin hinihiling ang kagalingan, idinideklara na natin ang kagalingan. Hindi natin hinihingi ang kapayapaan, idinideklara natin ang kapayapaan. Sapagkat sa tinapos ng ginawa ni Jesus, lahat ay kumpleto na. Hello? Kung di ka naniniwala, hindi ba pangyayari sa iyo? Sapagkat ang pangyayari lang to sa lahat na naniniwala. Amen. Kaya po ito po yung maganda. Sabi po din si Henry Ford, if you always do what you always done, you'll always get what you always got. Ito po ba yung principle din ng Bible na ipinakita sa atin ngayong yes.
magkaibang pamamaraan, iisang pagpuprovide. Kaya yun din po ang gagawin sa atin. Are you excited, New Life? Are you excited, New Life? Tumayo po tayong lahat. New things, new road, new rivers. Amen? New things, new road, new rivers. Yan po yung mga wordings na gusto po nating ang lakaran ngayon. Bagong daan, bagong lugar. Dahil po may bagong taon na darating, may bagong buwan ngayon, December. Amen? Are you expecting na kung ano yung Christmas mo last year, yun pa rin yung Christmas natin this year? No. We always see the best things is yet to come. Amen. Yung ating anniversary last year no 2022 no March, iba po yung gagawin niya ngayon. At naniniwala po kung ano yung gagawin niya yun, idinideklara niya po at itinitimo niya tayo doon sa magagandang plano ng Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat sa tinapos kong gawa, kami po ay mananahan sa iyo, Diyos. Sige po, ipamahagi po natin ang ating communion element at tayo po itatanggap ng sarong tinapay na ito. Napakaganda po tumanggap at alam po natin, there are new things that is yet to come sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sige po, kung hawak po natin yung ating saro, tinapay sa oras po ito. Church, binibigyan ko po kayo ng encouragement sa oras na ito. Na sa pagkakataon po ito na hawak yung saro, tinapay, huwag mo tayong dumating sa punto ng ating pananampalataya na sabihin lang natin, gagawin na lang natin to kasi part ng program. No. There is power in the healing bread of Jesus Christ. Amen. There is the power in the shedding of the blood of Jesus Christ sa buhay natin. Kaya kung panampalatayaan po natin, amen. Sabihin po natin, Panginoon, salamat po. Salamat, magpasalamat ka sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa tinapos mong gawa. Salamat sa saro. Sa sumisipulo sa iyo po pala na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo na mula pa lang sa Garden of Gethsemane hanggang ikaw ay pinurangangan ng koronang tinik habang ikaw ay dinuraan ng mga sundalo ng Romano at ikaw ay pinaghahampas. Ang bawat dugong iyon ay nakikita namin kagalingan sa aming katawan mula ulo hanggang paa sa anumang pagkakataon sa diabetes, sa arthritis, sa mga bagay po na pinagdadaan, maging po sa mga diseases and sickness na hindi po namin alam na patupo pa lang. In the name of Jesus, we declare healing. We declare healing is ours. We declare healed body, oh God, through our toes hanggang sa aming head. We are healed, oh God. Kalakasan ay dumadaloy sa nangihinang katawan. Kalakasan ay dumadaloy sa nangihinang katawan. Kami po ay malakas, malusog, pinagpalat, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Yan ang aming deklarasyon sa buhay kong ito. Because we want to be part ng mga taong sasalubong sa iyo sa alapaap. At kami po ay makakasama mo sa darating na rapture, Panginoon. Kaya po ang aming katawan ay masiglang malakas, Panginoon, sa oras kong ito. At sa iyong katawan, Panginoon, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat po kami dahil ang wasak mong katawan ay sumisimulo naman sa aming pakikipag-isa sa iyo na ang aming katawan ay buo. We are whole. We are whole right now. Kaya sa oras po ito, as we partake, as one church, as one family dito po sa Saro Tinapay na ito, nananampalataya po kami na ang lahat ng pangako at pabor at mga binigkas mong pagpapala sa krus ng Kalbaryo ay tinatanggap namin. Church, let us partake. Salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Amen. Ako na po muna mag-share noong ating pagbibigay. Kasi po mamaya po meron tayong meeting, right? So,